Sa mismong harap ng kabaong ng kanyang ama, dinuro ni Marcos si Maya. Habang siya'y nagdadalamhati at nagdadalang tao, nakapulupot naman ang asawa sa magarang kabit nito. Pabigat ka lang. Umalis ka na. Ang walang awang sigaw ng lalaki habang ibinabato ang annulment papers. Yakap ang kalawanging lata ng biskwit ng ama. Pinunasan ni Maya ang luha. Mula sa alikabok, paano babangon ang inang inagawa ng lahat para maningil ng hustisya? Sa mismong harap ng kabaong ng kanyang ama, dinuro ni Marcos si Maya. Habang siya'y nagdadalamhati at nagdadalang tao, nakapulupot naman ang asawa sa magarang kabit nito. Pabigat ka lang. Umalis ka na. Ang walang awang sigaw ng lalaki habang ibinabato ang annulment papers. Yakap ang kalawanging lata ng biskwit ng ama. Pinunasan ni Maya ang luha. Mula sa alikabok, paano babangon ang inang inagawa ng lahat para maningil ng hustisya? God, I can't stand the smell of her anymore, babe. Amoy mahirap. Amoy patay. Kung hindi lang ako naawa nung una, matagal ko na siyang itinapon pabalik sa probinsya niya. Pabigat na nga. Ang lakas pa ng loob mag-inarte ngayong namatay ang tatay niya. Ang malamig na tinig na iyon ay tumagos sa uwang ng nakabukas na pinto. Dumiretso sa puso ni Maya na tila isang patalim na ibinaon ng walang pag-aalinlangan. Nakatayo siya sa loob ng malawak na walk-in closet ng kanyang asawa. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay maingat na nagtitiklop ng isang mamahaling silk necktie ni Marcos. Ang kurbatang binili niya mula sa ilang buwang pag-iipon ng kanyang barya-baryang allowance. Ngayon mismo, ang huling gabi ng lamay ng kanyang tatay Ramon, ngunit nandito siya, inihahanda ang isusuot ng lalaking nangakong magmamahal sa kanya sa hirap at ginhawa. Ang mamahaling tela ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga kamay, bumagsak sa sahig kasabay ng pagguho ng kanyang mundo. Ang lalamunan niya ay tila na puno ng piniping bubog, hindi makalunok, hindi makahinga. Isang nakakapasong lamig ang gumapang mula sa kanyang dibdib, pababa sa kanyang sikmura, kung saan tahimik na lumalaki ang 3 buwang sanggol sa kanyang sinapupunan. Bakit nagkaganito? Ano ba ang naging kasalanan ko? Bukod sa mahalin siya ng buong buo at kalimutan ang sarili ko. Hindi na nakayanan ni Maya ang bigat. Dahan-dahan siyang humakbang palabas ng silid. Ang mga mata ay namumula at puno ng basag na tiwala. Nakita niya si Marcos na nakaupo sa paborito nitong sofa. May hawak na telepono at nakangisi habang kausap ang ibang babae. Nang mag-angat ng paningin ng asawa at makita siya, walang kahit anong gulat o konsensya na dumaan sa mukha nito. Sa halip, isang matalim na irap ang ibinigay ng lalaki bago nito ibinaba ang tawag. Narinig ko, Marcos. Basag ang tinig ni Maya. Ang mga luha ay nag-uunahan nang bumagsak sa kanyang maputlang pisngi. Narinig ko lahat. Bakit? May kulang ba sa akin? Nagsilbi ako sa pamilyang ito. Ginawa ko ang lahat para maging karapat-dapat sa'yo. Tumayo si Marcos, inayos ang lukot ng kanyang mamahaling polo, at tiningnan si Maya mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Kulang. Maya, you are nothing but a charity case. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo. Kinuha kita mula sa putikan ng probinsya ninyo. Binigyan kita ng bubong. Pinakain kita. Tapos ngayon, isusumbat mo sa akin ang pagiging asawa mo? Look at yourself. Wala kang kwenta. Wala kang ambag. You let yourself go. Nakakasawa kang tingnan. Bawat salita ay parang asidong ibinubuhos sa kanyang pagkatao. Ginamit na naman nito ang utang na loob, ang sandatang palaging ibinabato sa kanya upang iparamdam na siya ay alipin sa sarili niyang pamilya. Bago pa man makasagot si Maya, bumukas ang malaking pinto ng kanilang mansyon. Isang pamilyar na halimuyak ng mamahaling pabango ang sumakop sa sala. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng makipot na pulang bestida. Ang mga hakbang ng kanyang matataas na takong ay tila nagdiriwang sa kapighatian ni Maya. Si Stella,
ang anak ng isa sa mga board of directors ng kumpanya ni Marcus. So this is the pathetic wife? Nakangiting pangiinsulto ni Stella habang lumalapit at humahawak sa braso ni Marcus. Babe, tama ka nga. She looks like a walking disaster. At ang amoy, God, amoy mahirap nga talaga. Anong ginagawa mo rito? Nanginginig ang buong kalamnan ni Maya. Pilit na hinaharap ang babaeng sumisira sa kanyang pamilya. Bahay ko ito. Asawa ko siya. Hindi na nagtagal, basura. Isang matinis at nakakabinging boses mula sa hagdanan ang pumutol sa kanya. Pababa si Doña Carmen. Ang biyena niyang walang ibang ginawa kundi iparamdam sa kanya na siya ay isang dumi na hindi nababagay sa kanilang palasyo. Bago pa man makapagsalita si Maya, inutos ni Doña Carmen sa mga katulong na ilabas ang 2 itim na garbage bag. Sa isang iglap, ibinuhos ng matanda ang mga gamit ni Maya sa sahig, mga kupasing damit, ilang lumang libro, at isang bagay na nagpatigil sa paghinga ni Maya. Gumalaw ang paa ng biyenan at sinipa ang isang bagay palabas ng pintuan. Isang matalim na alingawngaw ng metal ang bumasag sa katahimikan nang tumama sa sementadong garahe ang kalawanging lata ng biskwit ng kanyang yumaong tatay Ramon. Ang latang yon ang nag-iisang alaala ng kanyang ama, ang lalaking nagtiis na hindi kumain, mabili lang ang paborito niyang tinapay noong bata pa siya. Umalis ka na sa pamamahay ko, patay gutom! Sigaw ni Doña Carmen. Pirmahan mo ang annulment papers bukas. You and your dead father are nothing but pests in our lives. Napaatras si Maya. Ang panduduro, ang panghihiya, at ang kawalan ng awa ng mga taong itinuring niyang pamilya ay masyadong mabigat. Subalit nang maisip niya ang bata sa kanyang sinapupunan, nilunok niya ang huling piraso ng kanyang pride. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig na marmol na sahig. Tumingala siya kay Marcus. Pinagsiklop ang mga nanginginig na kamay. Marcus, nagmamakaawa ako. Kung hindi na para sa akin, para na lang sa anak natin. 3 buwan na akong buntis. Parang awa mo na. Huwag mo kaming itaboy. Paano kami mabubuhay? Ang kanyang boses ay paos, basag, isang ina na handang ibaba ang sarili sa putikan para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ngunit walang emosyon ang mga mata ng lalaki. Tiningnan lamang siya nito na parang isang insekto. Anak ko? Sigurado ka bang sa akin yan? Malamig na tugon ni Marcus. Ang tinig ay puno ng kasamaan. Baka sinadya mo lang magpabuntis sa iba para may makuhang pera sa akin ngayon. Get out of my house, Maya. Bago ko pa ipakaladkad sa mga gwardiya ang mabaho mong katawan. Isang malakas na tulak ang ginawa ni Marcus sa balikat ni Maya, dahilan upang mapadaos-dos ang babae sa sahig papunta sa pintuan. Narinig niya ang nagkakaisang halakhak ni Stella at ng kanyang biyenan habang dahan-dahang sumasara ang malaking pinto ng mansyon. Ikinukulong ang yaman at itinatapon siya sa kawalan. Bumuhos ang malakas na ulan mula sa nagdidilim na kalangitan na tila nakikidalamhati sa pagkawala ng kanyang ama at sa pagkawasak ng kanyang pagkatao. Basang-basa ang kanyang manipis na damit, bawat hampas ng malamig na hangin ay nanunuot sa kanyang mga buto. Nanginig ang buong katawan ni Maya. Nakita niya sa gitna ng maputik na kalsada ang kalawanging lata ng biskwit na sinipa ng kanyang biyenan. Dahan-dahan siyang gumapang palapit dito, walang pakialam kung masugatan man ang kanyang mga tuhod sa magaspang na semento. Nang mahawakan niya ang malamig na metal, muli siyang napahagulgol. Sa halip na yakapin ang sariling nanginginig na mga balikat upang labanan ng ginaw, iniupo ni Maya ang kanyang sarili sa kalsada. Ibinaluktot niya ang kanyang katawan, ginamit ang sariling dibdib at tiyan upang pananggalang. Mahigpit na niyakap ang lata ng biskwit upang hindi ito tuluyang matabunan ng putik at ulan. Iyon na lamang ang tanging meron siya, ang pagmamahal ng kanyang ama at ang batang nasa sinapupunan niya. Mula sa malayo, tahimik siyang naglakad patungo sa terminal ng bus. Sapo ang tiyan. Ang mga paa ay tila yelo na sa lamig.
Nang buksan niya ang kanyang palad, nakita niya ang ilang pisong barya. Hindi sapat para makabili ng pagkain, lalong hindi sapat para malaman kung saan siya dadalhin ng tadhana sa gabing iyon. Bakit mabigat ang lata ng biskwit na ito kung puro sinulid lang ang nasa loob? Ang lamig ng hangin ay patuloy na tumatagos sa kanyang panginginig. Isang tahimik na saksi sa unti-unting pagkamatay ng lumang Maya at sa nalalapit na pagbangon ng isang inang walang ibang kakampi kundi ang langit. Matapos ang mahabang oras ng paglalakbay sa loob ng isang siksikan at maingay na bus, kung saan ang amoy ng krudo at pawis ay humahalo sa bigat ng kanyang dibdib, narating din ni Maya ang kanto ng kanilang lumang baryo. Ang bawat pagyanig ng sasakyan ay tila isang paalala sa hapdi ng kanyang likod at sa pangangatal ng kanyang mga binti. Bumaba siya sa gilid ng kalsada habang ang sikat ng araw ay unti-unti nang naglalaho, nagiiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa kalangitan na tila isang sugat na hindi pa naghihilom. Dahan-dahan niyang nilakad ang makitid na landas patungo sa bahay ng kanyang ama. Ang bawat hakbang niya sa tuyong lupa ay lumilikha ng mahinang tunog ng pagkayis ng kanyang sapatos, isang malungkot na ritmo sa gitna ng katahimikan ng bukid. Yakap-yakap pa rin niya ang kalawanging lata ng biskwit, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa mundong dati ay puno ng pagmamahal. Nang tumigil siya sa harap ng maliit na bahay, tila tumigil din ang pintig ng kanyang puso. Ang bahay na gawa sa lumang kahoy at kawayan ay tila lalong tumanda at humina. Ang mga haligi nito ay bahagyang nakatagilid at ang bubong na sasa ay may mga bahaging lundo na sa bigat ng nakalipas na mga ulan. Wala na ang masiglang tawa ng kanyang tatay Ramon na dati ay sumasalubong sa kanya tuwing uuwi siya mula sa eskwela. Ang tanging sumalubong sa kanya ay ang malungkot na pag-aspas ng mga dahon ng saging sa paligid. Kinuha ni Maya ang susi na nakatago sa ilalim ng isang paso ng halaman. Pagpihit niya sa lumang kandado, narinig niya ang mahabang daing ng pintuan na tila nagrereklamo sa pagkakaabala. Sa loob, ang hangin ay amoy alikabok at lumang papel. Ang mga gamit ay nababalot ng isang makapal na kumot ng limot. Isang patak ng luha ang muling kumawala sa kanyang mga mata nang makita niya ang lumang tsinelas ng kanyang ama na maayos pa ring nakalagay sa gilid ng pinto, tila naghihintay sa pagbabalik ng may-ari. "Nandito na ako, Tay," bulong niya sa hangin. Ang boses niya ay nalunod sa katahimikan ng silid. Ibinaba niya ang kanyang sarili sa isang lumang bangko. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin. Sa mansyon ni Marcos, ang bawat sulok ay kumikinang sa karangyaan, ngunit puno ng panlalait at panlalamig. Dito, ang bawat sulat sa pader at bawat butas sa sahig ay may dalang alaala ng pagkalinga. Nilabanan niya ang hilo at ang gutom na tila isang hayop na kumakain sa kanyang sikmura. Kailangan niyang maging matatag. Hindi na lamang siya ang nag-iisa. May isang buhay na umaasa sa bawat tibok ng kanyang puso. Nagsimula siyang kumilos sa kabila ng panghihina. Kinuha niya ang isang lumang basahan at dahan-dahang pinunasan ng alikabok sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang bawat galaw ng kanyang kamay ay tila isang paraan ng pagbawi sa kanyang sarili. Habang naglilinis, narinig niya ang isang mahinang katok sa pinto. "Maya, ikaw ba yan, anak?" Isang pamilyar at paos na boses ang tumawag sa kanya. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Aling Rosa, ang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Hawak ng matanda ang isang mangkok na may takip na platito kung saan lumalabas ang manipis na usok ng mainit na sabaw. "Nabalitaan ko ang nangyari sa itaas. Ang tatay mo." Hindi na naituloy ng matanda ang sasabihin nang makita ang namumugto at pagod na mga mata ni Maya. Walang salitang binuksan ni Aling Rosa ang kanyang mga bisig at doon, sa gitna ng karukhaan, muling naramdaman ni Maya ang init ng tunay na pagkalinga. "Kumain ka muna, anak. Mainit pa itong lugaw. Huwag mong pababayaan ang sarili mo,
lalo na't may dala ka sa sinapupunan mo. Malambot na sabi ni Aling Rosa habang iniaabot ang mangkok. Sa sandaling iyon, ang init ng mangkok na dumampi sa kanyang nanlalamig na mga palad ay tila isang milagro. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na hindi siya tiningnan bilang isang pabigat o isang basura, kundi bilang isang taong karapat-dapat pakainin at mahalin. Nang makaalis ang matanda, pinalipas ni Maya ang gabi sa pag-aayos ng altar sa gitna ng bahay. Doon, sa ilalim ng larawan ng kanyang ama, nakupas na ang kulay, maingat niyang inilagay ang kalawanging lata ng biskwit. Kumuha siya ng malinis na panyo at pinunasan ang bawat gilid nito hanggang sa lumabas ang orihinal nitong kulay sa ilalim ng mga dumi at kalawang. Habang maingat niyang inilalapag ang lata sa ibabaw ng kahoy na altar, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pandinig. Isang mahinang tunog ng metal na tumama sa loob ng lata. Isang bagay na mabigat at hindi tunog ng sinulid o karayom na dati ay laman nito. Kumunot ang kanyang noo. Dahan-dahan niyang inalog ang lata at muling narinig ang isang matigas na bagay na tumatalbog sa loob. Ang kuryosidad ay panandaliang naggapi sa kanyang pagod. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang takip, isang matalim at nakakapanghina na kirot ang biglang sumaksak sa kanyang puson. Napabitaw siya sa lata at napahawak sa gilid ng altar. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Huwag! Huwag ngayon! Pagsusumamo niya, habang ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Sa kadiliman ng gabi, sa loob ng bahay na tila guguho na sa anumang sandali, napaupo si Maya sa sahig. Ang kirot ay lalong tumitindi, tila isang babala na ang kanyang paghihirap ay nagsisimula pa lamang at ang kaligtasan ng kanyang anak ay nasa ilalim ng isang malaking panganib. Ang tanging maririnig sa buong kabahayan ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang malakas na paghampas ng hangin sa mga sirang bintana. Ang gabi ay tila walang katapusan habang nakasubsob si Maya sa malamig at magaspang na sahig. Isang malalim at gumaralgal na daing ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog ng paghihirap na tila humihingi ng saklolo sa mga anino ng bahay. Ang bawat pintig ng kirot sa kanyang puson ay tila isang malupit na paalala na ang tadhana ay hindi pa tapos sa pagpaparusa sa kanya. Huwag ang anak ko. Huwag ang anak ko. Ang tanging dasal na paulit-ulit niyang ibinubulong habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa binti ng lumang altar. Ang bawat butil ng pawis na bumabagsak mula sa kanyang noo ay humahalo sa alikabok ng sahig, isang sakripisyong dugo at pawis para sa buhay na nasa loob niya. Nabalik lamang ang kanyang huwisyo nang marinig ang sunod-sunod na pagtama ng kamay ni Aling Rosa sa kahoy na pinto, na sinundan ng mabilis na yabag ng mga paa patungo sa kanya. Sa gitna ng kanyang nanlalabong paningin, nakita niya ang nag-aalalang mukha ng matanda, kasama ang isang matandang babaeng may bitbit na mga halamang gamot, si Nanay Sela, ang kilalang hilot sa baryo. Ang mga sumunod na oras ay naging isang malabo at masakit na panaginip. Naramdaman ni Maya ang mainit na haplos ng langis sa kanyang tiyan at ang mapait na lasa ng pinakuluang dahon na ipinainom sa kanya. Ang bawat hininga niya ay puno ng determinasyon. Hindi siya pwedeng sumuko, hindi siya pwedeng mamatay dahil wala nang ibang magtatanggol sa batang ito, kundi siya lamang. Sa paglipas ng ilang buwan ng pag-aalaga at pagtitiis, sa gitna ng init ng katanghalian, isang malakas at malusog na iyak ang bumasag sa katahimikan ng maliit na bahay. Isang tunog na puno ng tagumpay at bagong pagsisimula. Nang ilapag ni Nanay Sela ang maliit na sanggol sa dibdib ni Maya, tila tumigil ang mundo. Ang init ng balat ng bata, ang maliliit na daliri na nagsisimulang kumapit sa kanyang damit, at ang amoy ng bagong silang na buhay ay tila naghilom sa lahat ng sugat na iniwan ni Marcos. Ram, ang pangalan mo ay Ram, bulong ni Maya
habang hinahalikan ang noo ng anak. Isinilang ka sa gitna ng bagyo, kaya asahan mong magiging matatag ka sa anumang darating na unos. Ang mga sumunod na taon ay naging isang pagsubok sa katatagan ni Maya. Upang mabuhay, ginugol niya ang kanyang mga araw sa paglalala ng mga basket na yari sa ratan at pagsasaka sa maliit na lupang iniwan ng kanyang ama. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis at palaging may manicure sa Maynila, ay naging magaspang, may mga kalyo at puno ng mga gasgas mula sa matatalas na hibla ng yantok. Ngunit para kay Maya, bawat kalyo ay isang medalya ng kanyang pagmamahal. Isang hapon, habang si Ram ay mahimbing na natutulog sa isang duyang gawa sa kumot, naupo si Maya sa hagdanan upang magpahinga. Pinapanood niya ang paglalaro ng sikat ng araw sa mga dahon ng niyog nang makita niya ang kartero ng baryo na humihinto sa harap ng kanyang bakod. "Magandang hapon, Maya. May sulat ka mula sa Maynila. Importante yata ito dahil may tatak ng kumpanya," sabi ng kartero habang iniaabot ang isang puting sobre na may eleganteng logo. Naramdaman ni Maya ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Empire Corporation. Ang pangalang yon ay tila isang laso na muling pumasok sa kanyang sistema. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre, ang bawat pagpunit sa papel ay tila muling nagbubukas sa mga peklat ng kanyang nakaraan. Ang nilalaman ng sulat ay isang formal na abiso, isang malamig at walang pusong utos na nagsasaad na ang lupang kinatatayuan ng kanyang bahay ay kabilang sa mga ari-ariang kukunin ng kumpanya para sa isang malaking proyekto ng turismo. Binibigyan lamang siya ng 30 araw upang lisanin ang lugar kapalit ng isang napakaliit na halaga ng pera. Ang panginginig ng papel sa kanyang mga kamay ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang nag-aapoy na galit. Tiningnan niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay na ang tanging tiyapan ng kaligtasan nila ay muling gustong agawin ng mga taong sumira sa kanyang buhay. "Hindi niyo makukuha ang lahat sa akin." Pagmamalasakit niya, ang boses ay matigas at puno ng paninindigan. "Hinding-hindi ko hahayaang maging palaboy ang anak ko dahil sa inyong kasakiman." Tumayo siya at lumakad patungo sa altar. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalawanging lata ng biskwit na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nabubuksan. Ang misteryong nasa loob nito ay tila tumatawag sa kanya, isang huling pag-asa sa gitna ng dumarating na dilim. Ang katahimikan ng umaga sa maliit na baryo ay biglang nabulabog ng isang tunog na hindi kailanman narinig sa payapang bukid. Ang dagundong ng malalakas na makina ng mga sasakyang tila nagmamay-ari ng kalsada. Ang alikabok ay pumailan lang sa hangin, bumabalot sa mga lunti ang dahon ng palay na tila isang maruming kumot. Huminto ang dalawang itim at makintab na SUV sa mismong tapat ng bakod ni Maya. Ang kanilang kintab ay tila isang malaking insulto sa kahoy at kawayang bahay na nasa harap nito. Bumukas ang pinto at lumabas si Marcus. Suot ang isang mamahaling puting suit na tila kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Maingat niyang itinapak ang kanyang sapatos na gawa sa balat sa maputik na lupa. At agad na makikita ang pandidiri sa kanyang mukha. Kumuha siya ng isang panyo at itinakip sa kanyang ilong. Tila ang hangin sa probinsya ay isang lason na hindi niya kayang langhapin. "God, this place is a dump." Ang malakas na boses ni Stella ang sumunod na narinig. Lumabas siya mula sa kabilang pinto. Ang kanyang matataas na takong ay agad na bumaon sa putik, dahilan upang magmura siya ng malakas. Tiningnan niya ang bahay ni Maya na parang isang kulungan ng hayop. "Babe, sigurado ka bang dito nakatira ang ex-wife mo? It's literally falling apart." Nakatayo si Maya sa pintuan, yakap-yakap si Ram na ngayon ay nagsisimula ng umiyak dahil sa ingay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa isang nag-aapoy na puot na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Anong ginagawa niyo rito? Matigas na tanong ni Maya habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Lumapit si Marcos. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagmamahal o pagsisisi nang makita ang kanyang anak. Sa halip, tiningnan niya ang suot ni Ram, isang simpleng kamiseta na gawa sa murang tela at ngumisi ng may pangungutya. "I'm doing you a favor, Maya," sabi ni Marcus habang inilalabas ang isang folder mula sa kanyang bag. "Ang Empire Corporation ay kailangan ang lupang ito para sa aming bagong luxury resort. This place is useless anyway. Pirmahan mo na itong deed of sale. Bibigyan kita ng sapat na pera para makalipat sa ibang mas disenteng lugar. Isipin mo na lang na tulong ko ito sa'yo dahil naging asawa naman kita." Tulong? Halos matawa si Maya sa kabaliwan ng lalaki. Binasa niya ang halagang nakasulat sa papel, isang halagang hindi man lang sasapat para makabili ng isang maliit na kwarto sa Maynila. "Ang lupang ito ay iniwan ng tatay ko para sa amin ni Ram. Hindi ito binebenta, Marcos, at hinding-hindi ko ibibigay ang huling alaala ng pamilya ko sa isang taong tulad mo." Lalong lumawak ang ngisi ni Stella. Lumapit siya kay Maya at tiningnan ng bata sa kanyang bisig. "Look at him. Ang dumi-dumi niya. Do you really want him to grow up in this dirt? Pirmahan mo na, Maya. Don't be so dramatic. Hindi mo kaya ang Empire Corporation. You're just a poor provincial girl with a bastard child." Bago pa man makapagsalita si Stella ng mas masakit, mabilis na itinakip ni Maya ang kanyang mga palad sa mga tainga ni Ram. Ayaw niyang marinig ng kanyang anak ang maruruming salita na lumalabas sa bibig ng babaeng ito. Ayaw niyang mabahira ng kanilang kasamaan ang kawalang malay ng kanyang maliit na anghel. "Umalis na kayo," mahinang sabi ni Maya, ngunit puno ng awtoridad. "Bago ko patawagin ang mga kapitbahay at ang kapitan ng barangay upang palayasin kayo sa lupang ito." Nagbago ang anyo ni Marcos. Ang kanyang pagpapanggap na pagiging sibilisado ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapanganib na galit. "You're making a huge mistake, Maya. Nagkakaproblema ang kumpanya dahil sa isang ghost shareholder na pilit akong hinaharang at hindi ko hahayaang ang isang tulad mo ang maging hadlang sa huling alas ko." Lumingon si Marcos sa kanyang mga tauhan na nakatayo sa likod. "Sirain ang munting taniman niya. Ipakita niyo sa kanya kung ano ang mangyayari sa mga taong tumatanggi sa Empire." Walang awang nagsimulang pagtatapakan at bunutin ng mga tauhan ni Marcos ang mga basket na ratan na pinaghirapan ni Maya, pati na ang kanyang mga munting pananim na gulay na siyang ikinabubuhay nila. Ang tunog ng pagkabasag ng mga tuyong yantok at ang pagkalagas ng mga dahon ay tila tunog ng pagkabasag ng kanyang sariling puso. "Hinto! Parang awa niyo na!" sigaw ni Maya, ngunit tanging halakhak lang ni Stella ang sumasagot sa kanya. Nang matapos ang paninira, humarap muli si Marcos kay Maya. "Ito ay babala pa lang. Bukas, babalik ako rito kasama ang mga bulldozer. Gigibain namin ang bahay na ito kahit nasa loob ka pa. You have 24 hours to pack your things and disappear." Pinaandar muli ang mga sasakyan, nag-iiwan ng makapal na usok na nagpahirap sa paghinga ni Maya. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kanyang nasirang kabuhayan, yakap-yakap ang umiiyak na si Ram. Ang kanyang mga luhang pumapatak ay bumabasa sa buhok ng anak, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kalawanging lata ng biskwit na nasa loob ng bahay. "Tatay, tulungan mo po kami," bulong niya sa hangin, habang ang tunog ng papalapit na mga bulldozer ay tila naririnig na niya sa kanyang mga panaginip. Ang gabi ay tila isang malaking bilangguan para kay Maya. Sa labas, ang langit ay nagngangalit. Ibinubuhos ang isang malakas na ulan na tila gustong lunurin ang buong baryo sa dusa. Ang bawat hampas ng hangin sa mga dingding na kawayan ay nagdudulot ng mahahabang daing mula sa kahoy.
Isang tunog ng panghihina na tila sumasabay sa panginginig ng kanyang sariling mga balikat. Yakap-yakap ni Maya si Ram na mahimbing nang natutulog sa kabila ng ingay ng bagyo. Nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa paanan ng simpleng altar ng kanyang ama. Ang tanging liwanag sa loob ng bahay ay ang maliit na apoy mula sa isang kandila na unti-unti nang nauubos ang mitya. Tay! Tatay Ramon! Bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng kulog. Anong gagawin ko? Bukas, kukunin na nila ang lahat. Wala akong magawa para protektahan ang anak ko. Bakit ba ganito kalupit ang mundo? Isang matinding bugso ng hangin ang biglang humampas sa bintanang kapis, dahilan upang bumukas ito ng marahas. Ang malakas na puwersa ay naging sanhi ng pagyanig ng buong altar. Nakita ni Maya sa kanyang nanlalabong paningin ang pagdausdos ng kalawanging lata ng biskwit mula sa ibabaw ng mesa. Ang lata ay bumagsak sa matigas na sahig na kawayan, lumikha ng isang matunog na kalantog ng metal na nabumasag sa katahimikan ng gabi. Dahil sa kalumaan at kalawang, ang ilalim ng lata ay tuluyang bumigay at humiwalay sa katawan nito. Nagtaka si Maya nang makita ang ilang pirasong papel na nakabalot sa makapal na plastik na lumabas mula sa isang nakatagong bahagi sa ilalim ng lata. Isang false bottom na hindi niya kailanman napansin noon. Dahan-dahan niyang binitawan ang anak at gumapang patungo sa mga dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang plastik. Sa loob nito ay may isang lumang liham, isang susi na may kakaibang hugis na gawa sa pilak, at isang ginintuang calling card na may pangalang Attorney Gabriel Valeriano. Binuksan niya ang sulat na may sulat kamay ng kanyang ama. Bawat salitang binabasa niya ay tila isang kidlat na tumatama sa kanyang katinuan. Anak kong Maya, kung binabasa mo ito marahil ay dumating na ang araw na kinatatakutan ko. Itinago ko ang katotohanan dahil gusto kitang protektahan mula sa lason ng pera na pumatay sa iyong ina. Ang iyong tatay Ramon ay hindi lamang isang magsasaka. Ako ang nagtatag ng Empire Corporation. Ang lahat ng yaman, ang lahat ng shares na hawak ko ay nakapangalan sa iyo. Huwag mong hahayaan na ang kasakiman ni Marcus ang sumira sa legacy ng ating pamilya. Hanapin mo si Gabriel. Siya ang magiging sandata mo. Napaluhod si Maya sa gitna ng sahig. Ang mga dokumento ay yakap niya sa kanyang dibdib. Isang matinding hagulgol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang iyak na puno ng pangungulila, pagsisisi, at isang biglaang bugso ng lakas. Ang tatay niya. Ang tatay niya na nabuhay sa hirap, na nagtiis sa pangungutya ng mga tao, ay ginawa ang lahat para lamang sa kanyang kaligtasan. Tay, patawarin mo ako. Hikbi niya habang hinahalikan ng papel na may pirma ng kanyang ama. Hindi ko alam ang sakripisyo mo. Tiningnan niya ang mga stock certificates. Siya ang may-ari ng higit sa kalahati ng Empire Corporation. Siya ang tunay na may-ari ng bawat gusali, bawat lupain, at bawat sentimo na ipinagmamalaki ni Marcos. Ang lalaking sumipa sa kanya, ang lalaking tumawag sa kanya na basura, ay nabubuhay lamang sa ilalim ng anino ng kanyang yaman. Sa sandaling iyon, ang takot sa kanyang mga mata ay naglaho, napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Ang kanyang mga luha ay natuyo, at ang kanyang mukha ay naging parang isang pader na hindi na muling matitibag. Ngunit ang katahimikan ng kanyang pagkatuklas ay biglang bumasag ng isang nakakatakot na tunog mula sa labas. Hindi ito tunog ng kulog. Ito ang mabigat at nakayanig na dagundong ng malalaking makina ng bulldozer na nagsisimula nang pumasok sa kanyang bakuran, kahit hindi pa man sumisikat ang araw. Nandito na sila, bulong ni Maya habang mabilis na isinisilid ang mga dokumento sa loob ng kanyang damit. Narinig niya ang boses ni Marcos sa labas, sumisigaw sa gitna ng ulan, nag-uutos sa mga tauhan na simulan na ang pagbuwal sa mga haligi ng kanyang bahay.
Ang ilaw ng mga sasakyan ay tumatagos sa mga uwang ng pader, tila mga mata ng isang halimaw na handang lumamon sa kanila. Humarap si Maya sa pintuan, bit-bit ang kanyang anak at ang susi ng kanyang bagong tadhana. Ang kanyang labanan ay hindi na tungkol sa pagtakas. Ito ay tungkol na sa pagbawi sa lahat ng ninakaw sa kanya. Ang unang pagtama ng mabigat na bakal ng bulldozer sa hagdanan ng kanilang bahay ay nagdulot ng isang malakas na pagyanig, tila isang lindol na gustong bumaklas sa bawat pako at kawayan. Ang tunog ng pagkabali ng mga tuyong kahoy ay umalingaw-ngaw sa gitna ng kadiliman, isang malupit na musika ng pagkasira. Hindi na naghintay si Maya. Sa gitna ng alikabok at panginginig ng sahig, mahigpit niyang niyakap si Ram at ang mga dokumentong nakabalot sa plastik. Sa halip na lumabas sa harapan, kung saan nandoon si Marcos, mabilis siyang dumaan sa kusina at tumalon palabas sa likurang bahagi ng bahay. Ang kanyang mga paa ay agad na bumaon sa madulas at malalim na putik, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay ang iligtas ang huling pag-asa ng kanyang pamilya. Narinig niya ang sigawan ng kanyang mga kapitbahay sa harapan. Ang bayanihan ng mga taga-baryo ay nabuhay. Hinarangan nila ang mga sasakyan ni Marcos upang bigyan si Maya ng pagkakataong makalayo. Sa ilalim ng madilim na langit at sa pagitan ng mga puno ng saging, tumakbo si Maya nang hindi lumingon hanggang sa marating niya ang highway at makasakay sa unang bus na patungong Maynila. Pagdating sa lungsod, ang init at ingay ng kalsada ay tila sumasakal sa kanya. Nakatayo si Maya sa harap ng isang nagtataasang gusali na yari sa salamin at asero. Ang opisina ni Attorney Gabriel Valeriano. Ang kanyang suot na blusa ay may mga mantsa ng putik. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo mula sa biyahe at si Ram ay pagod na pagod sa kanyang bisig. Nang subukan niyang pumasok, agad siyang hinarang ng isang gwardiya na may matigas na mukha. "Miss, bawal dito ang palaboy. Kung hihingi ka ng tulong, tuon ka sa dulo ng kalsada," sabi ng gwardiya habang itinutulak siya ng bahagya palabas. "Hindi ako hihingi ng limos." Nanginginig ang boses ni Maya, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. "Kailangan kong makausap si Attorney Gabriel. Sabihin mo sa kanya, ang anak ni Tatay Ramon ay narito." "Tatay Ramon? Sino yon?" "Maraming Ramon sa mundo, miss. Umalis ka na bago ko patawagin ng pulis." Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng elevator at lumabas ang isang lalaking may matikas na tindig, suot ang isang charcoal gray na suit. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Si Gabriel. Huminto siya nang marinig ang pangalang binanggit ng babae. "Sandali!" Ang malalim at baritong tinig ni Gabriel ay nagpatahimik sa gwardiya. Lumapit siya kay Maya. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan, tila sinusuri ang bawat detalye ng mukha ng babaeng nasa harap niya. Nang makita ni Gabriel ang kalawanging lata ng biskwit na hawak pa rin ni Maya, at ang pilak na susi na sumisilip mula sa kanyang bulsa, ang kanyang seryosong anyo ay biglang nagbago. May isang emosyong hindi maipaliwanag ang dumaan sa kanyang mga mata: respeto, gulat, at isang uri ng pangungulila. "Ikaw! Ikaw ang anak ni Don Ramon!" Bulong ni Gabriel. Hindi siya nag-alinlangan. Lumapit siya at hinarap ang gwardiya. "Huwag mo siyang itatratong ganyan muli. Siya ang pinakaimportanteng panauhin na papasok sa gusaling ito." Pinapasok ni Gabriel si Maya sa kanyang malawak at marangyang opisina. Ang lamig ng aircon ay tila yumayakap sa hapdi ng balat ni Maya, at ang bango ng mga mamahaling libro at katad ay nagpapakalma sa kanyang kaba. "Maupo ka, Maya." Malambot ang tinig ni Gabriel habang inaalok ang malambot na leather chair. "Matagal na kitang hinahanap. Simula nang pumanaw ang iyong ama, hindi ako tumitigil sa pag-iisip kung nasaan ka." Napansin ni Gabriel na pinupunasan ni Maya ang pawis ni Ram gamit ang dulo ng kanyang maruming damit. Walang sabi-sabi, kinuha ni Gabriel ang kanyang sariling malinis at puting panyo.
isang panyong may burda ng kanyang mga inisyal at dahan-dahang inabot ito kay Maya. "Gamitin mo ito para sa bata," sabi ni Gabriel nang may tapat na ngiti. "Huwag kang mag-alala, Maya. Nandito ka na. Walang sino man ang makakasakit sa inyo rito." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Hindi siya tiningnan ni Gabriel bilang isang basahan, kundi bilang isang reynang nawawala na muling nagbabalik sa kanyang kaharian. Attorney Gabriel, panimula ni Maya, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa panyo. Gusto ni Marcus na kunin ang lahat. Gusto niyang burahin ang alaala ng tatay ko. Seryosong tiningnan ni Gabriel ang mga dokumentong inilatag ni Maya sa mesa. Hindi niya alam ang kinalaban niya, Maya. Ang iyong asawa, si Marcus, ay nagsisimula na ring gumawa ng mga pekeng pirma upang tuluyang maangkin ang kumpanya. Ngunit dahil nandito ka na, tapos na ang kanyang masayang araw. Tumingin si Gabriel ng diretso sa mga mata ni Maya. "Bakit ako hinintay ng tatay ko na mahanap ang liham na ito?" tanong ni Maya. "Dahil alam ni Don Ramon na kailangan mong matutunang tumayo sa sarili mong mga paa bago mo hawakan ng ganito kalaking kapangyarihan," sagot ni Gabriel. "At ngayon, nakita ko na ang apoy sa iyong mga mata. Handa ka na." "Huwag kang mag-alala, Maya. Sa loob ng mga pader na ito, ikaw ang masusunod. Walang Marcus na makakapasok dito." Ang mga salitang yon ni Gabriel ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na pagkatao ni Maya. Inakay siya ng abogado patungo sa isang maliit ngunit napakalinis na apartment sa isang tahimik na distrito ng Maynila. Hindi ito ang marangyang mansyon na dati niyang tirahan, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Maya na ang hangin ay hindi siksik sa panlalait. Ang amoy ng bagong luyang sahig at ang sariwang amoy ng malinis na kurtina ay nagbigay sa kanya ng kapayapaang akala niya ay kinalimutan na ng tadhana. Habang maingat na inilalapag ni Maya ang natutulog na si Ram sa malambot na kama, naupo si Gabriel sa maliit na mesa sa kusina. Binubuksan ang kanyang laptop na may seryosong mukha. "Bakit kailangan nating magtago, Attorney Gabriel?" tanong ni Maya habang papalapit siya. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali sa gilid ng kanyang kupasing palda. "Nandito na ang mga ebidensya. Bakit hindi natin siya harapin ngayon din?" Tumingin si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng katalinuhan at isang uri ng pag-aalaga na hindi sanay tanggapin ni Maya. Sa batas, Maya, ang pinakamabisang sandata ay hindi ang bilis, kundi ang tamang oras. Hinayaan nating isipin ni Marcus na nagtagumpay siya. Hahayaan nating umakyat siya sa pinakamataas na palapag ng kanyang kayabangan. Dahil kapag ang isang tao ay nasa tuktok, hindi na niya tinitingnan ang kanyang dinadaanan. At doon natin sisipain ang hagdan. Ipinaliwanag ni Gabriel ang plano. Habang nananatiling patay o nawawala si Maya sa paningin ng mundo, unti-unting ililipat ng abogado ang lahat ng kontrol ng mga shares sa pangalan ni Maya sa paraang hindi mapapansin ni Marcus. Ito ay isang tahimik na digmaan kung saan ang bawat pirma ay isang bitag na inilalagay sa ilalim ng mga paa ng kaaway. Nang sumapit ang hapunan, naglabas si Gabriel ng simpleng pagkain, mainit na sinigang at kanin. Nakaupo silang magkaharap. Ang tanging tunog sa silid ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan. "Maya," panimula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging malambot. "Ano ang pangarap ni Maya bago siya naging asawa ni Marcus? Ano ang gusto mong gawin para sa sarili mo? Hindi bilang isang asawa, kundi bilang ikaw." Natigilan si Maya. Ang kutsara ay nanatiling nakabitin sa hangin. Sa loob ng mahabang panahon, ang tanging tinatanong sa kanya ay kung luto na ba ang pagkain, kung malinis na ba ang bahay, o kung bakit wala siyang kwenta. Walang sino man ang nagtanong tungkol sa kanyang mga pangarap. Isang pait,
na may halong tamis ang gumapang sa kanyang lalamunan. Gusto ko lang, gusto ko lang mapatunayan na ang tatay ko ay hindi nagkamali sa pagtitiwala sa akin. Mahinang sagot ni Maya. Gusto kong maging isang inang maipagmamalaki ni Ram. Sa gitna ng hapunan, napansin ni Gabriel na bahagyang itinatabi ni Maya ang malalaking piraso ng karne sa gilid ng kanyang plato. Tila nag-aalinlangan na ubusin ito. Nakasanayan na ni Maya sa bahay ni Marcos na ang matitira na lamang ang para sa kanya. O kaya ay itatabi niya ang masarap para sa iba. Walang imik na kinuha ni Gabriel ang sandok. Dahan-dahan niyang dinagdagan ng mas maraming karne at sabaw ang plato ni Maya. Isang malambot at tapat ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ubusin mo yan, Maya. Kailangan mo ng lakas para sa laban natin. Huwag kang mag-alala kay Ram. May sapat pa tayo para sa kanya bukas, sabi ni Gabriel. Ang simpleng kilos na yon ay nagpadala ng isang kuryente ng emosyon sa dibdib ni Maya. Isang kilig na hindi nakabatay sa lason, kundi sa respeto. Habang namamayani ang katahimikan sa apartment, sa kabilang panig naman ng lungsod, sa loob ng isang madilim at amoy tabakong silid, nakaupo si Marcos kaharap ang isang lalaking may mga tattoo sa braso at malamig na mga mata. Kailangan ko ng 30 milyong piso, mariing sabi ni Marcos. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng alak. Gagamitin ko ang Empire Corporation bilang kolateral. Sa oras na matapos ang resort project, triple ang ibabalik ko sa inyo. Sigurado ka ba, Marcos? Tanong ng lalaki habang inilalatag ang isang loan contract na may napakataas na interes. Alam mo ang nangyayari sa mga taong hindi nakakabayad sa amin. Hindi ako magkakamali, sagot ni Marcos habang mabilis na pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Wala na ang sagabal sa buhay ko. Akin na ang kumpanya. Sa ilalim ng malabong ilaw ng silid, itinapat ni Marcos ang kanyang pluma sa papel. Ang bawat guhit ng kanyang pirma ay tila isang tunog ng kadena na dahan-dahang sumasakal sa kanyang sariling leeg nang hindi niya nalalaman. Pinirmahan niya ang kontrata sa ilalim ng pangalan ng kumpanyang hindi na pala sa kanya. Sa loob ng malaking ballroom ng isang sikat na hotel sa Maynila, ang amoy ng libu-libong sariwang bulaklak ay tila sumasakal sa hangin. Ang liwanag mula sa mga dambuhalang chandelier ay tumatama sa mga kristal na baso, lumilikha ng mga kislap na tila mga diamanteng nagdiriwang sa gitna ng karangyaan. Gabi iyon ng engagement party ni Marcos at Stella, isang pagtitipon na ang bawat detalye ay sumisigaw ng yaman, kahit na ang bawat sentimong ginastos ay galing sa perang ninakaw mula sa pangarap ng iba. Nakatayo si Marcos sa gitna ng entablado, hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Ang kanyang mukha ay puno ng kasabikan. Ang kanyang dibdib ay busog sa pag-aakalang siya na ang hari ng Empire Corporation. Sa tabi niya, si Stella ay tila isang reyna ng kahabangan. Suot ang isang bestidang puno ng mga kumikinang na bato na ang halaga ay sapat na upang pakainin ng isang buong baryo sa loob ng isang taon. Cheers everyone! Masayang sigaw ni Stella. Ang kanyang tinig ay matinis at puno ng pagmamayabang. This is just the beginning. Soon, Marcos will be the official CEO and we will turn this company into a global empire. Habang nagtatawanan ang mga panauhin at nagkakantiyawan, sa gitna ng malakas na tugtugan, sa isang tahimik at simpleng silid sa kabilang panig ng lungsod, ibang uri ng kapangyarihan ang unti-unting nabubuo. Nakatitig si Maya sa screen ng laptop. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang binabasa ang mga komplikadong linya ng corporate law at mga financial statement. Sa tabi niya, si Gabriel ay tahimik na nagbabantay. Ang kanyang paningin ay hindi nakatuon sa mga dokumento, kundi sa determinasyong nakaukit sa mukha ng babaeng nasa harap niya. Hindi ko akalain na ganito pala karumi ang laro sa negosyo, mahinang sabi ni Maya. Ang kanyang mga daliri, na dati ay puno ng sugat mula sa paglalala ng ratan, ay dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw ng keyboard. May bago ng ningning sa kanyang mga kuko.
Hindi dahil sa mamahaling nail polish, kundi dahil sa pagbabalik ng kanyang dignidad. Ang pera ay walang sariling moralidad. Maya, tugon ni Gabriel. Ang kanyang boses ay kalmado at punong-puno ng tiwala. Ang mga taong humahawak nito ang nagbibigay ng kulay dito. At sa pagkakataong ito, gagamitin natin ang sariling lason ni Marcus laban sa kanya. Ipinakita ni Gabriel ang isang digital na dokumento sa pamamagitan ng isang dummy corporation na pinangalanan nilang Ramon's Legacy Holdings. Matagumpay nilang binili ang lahat ng utang ni Marcus mula sa sindikato. Sa madaling salita, si Maya na ngayon ang nagmamay-ari ng leeg ni Marcus. Ang bawat paghinga ng lalaki, ang bawat sentimong ginagastos niya sa party, ay utang na pala niya sa asawang itinapon niya sa putikan. Tumayo si Maya at lumakad patungo sa harap ng salamin. Kinuha niya ang isang cotton ball at dahan-dahang pinunasan ang kanyang lumang lipstick. Ang murang kulay na dati ay ginagamit niya upang magmukhang disente sa harap ng kanyang biyenan. Pagkatapos, kinuha niya ang isang lipstick na binili ni Gabriel para sa kanya. Isang kulay na kasing pula ng matapang na dugo. Isang kulay na sumisimbolo sa kanyang muling pagsilang. Maingat niyang iginuhit ang kulay sa kanyang mga labi. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay hindi na ang babaeng nanginginig sa ulan. Ang nasa harap niya ay isang babaeng handang pumatay ng anino ng nakaraan. Ready ka na? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang refleksyon ay lumitaw sa likuran ni Maya. Higit pa sa ready, Gabriel, sagot ni Maya. Hindi niya nilingon ang lalaki, ngunit ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa salamin. Isang tahimik na pangako ng pagtutulungan ang namagitan sa kanila. Samantala, sa gitna ng party, isang waiter ang lumapit kay Marcus at nag-abot ng isang itim na sobre. Akala ni Marcus ay isa lamang itong pagbati mula sa isang lihim na kaibigan. Ngunit nang buksan niya ang sulat sa gitna ng tawanan, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Ang bawat salita sa liham ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Ang lahat ng kanyang utang ay inilipat na sa isang bagong nagpapautang at ang buong halaga, kasama ang interes na hindi niya inaasahan, ay kailangang bayaran sa loob ng susunod na 24 na oras. Kung hindi, ang lahat ng shares niya sa kumpanya ay automatikong makukumpiska. Ang ingay ng musika ay tila biglang nawala sa pandinig ni Marcus. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na tibok ng kanyang sariling puso. Napatingin siya kay Stella na masayang nakikipag-usap sa mga kaibigan. Hindi alam na ang palasyong itinayo nila sa ibabaw ng kasinungalingan ay nagsisimula na ring gumuho. Isang patak ng malamig na pawis ang gumapang mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mata, nagdudulot ng isang mahapdi at malabong paningin sa gitna ng nagliliwanag na gabi. Ang loob ng opisina ni Marcus ay tila naging isang pugon ng nag-aapoy na kaba. Ang amoy ng mamahaling tabako na dati ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan ay tila naging amoy ng sunog na pangarap. Nagpapabalik-balik siya sa harap ng kanyang malawak na bintana. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Ang sulat na natanggap niya sa party ay nakalapag sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang bawat titik nito ay tila mga mata ng isang hukom na naghihintay ng kanyang hatol. Hindi ito maaari. Sigaw ni Marcus sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang tinig ay paos at puno ng panginginig. Inihagis niya ang isang kristal na baso sa pader at ang tunog ng pagkabasag nito sa matigas na semento ay tila tunog ng kanyang sariling mundo na unti-unti nang nagkakapiraso. Bumukas ang pinto at pumasok si Stella. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita sa halip na pag-aalala. Marcus, ano ba itong naririnig ko? Sinabi ng bangko na nag-bounce ang tseke na ibinayad mo para sa alahas ko. At bakit ka nagtatago rito? May mga reporters na naghihintay sa baba.
Humarap si Marcos sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Alahas? Yan lang ba ang iniisip mo, Stella? Nalulubog na ako sa utang. Nawawala ang kontrol ko sa kumpanya dahil sa mga walang kwentang luho mo. Kung hindi ka sana naging ganid sa mga gamit na yan, hindi tayo aabot sa ganito. Natigilan si Stella. Ang kanyang mga labi ay nanginig sa galit. Ako? Ako pa ang sisisihin mo? Ikaw ang nagpumilit na magmukha tayong hari at reyna kahit wala ka namang pambayad. Akala ko ba ay matalino ka? Akala ko ba ay hawak mo na si Maya at ang lupang kailangan natin? Lalaki ka, pero wala kang kwenta. Ang mga salitang iyon ay tila mga sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Marcos. Ang kanilang pagmamahalan na binuo sa ibabaw ng pagkakanulo at kasakiman ay unti-unti nang nilalamon ng sarili nilang lason. Sa gitna ng kanilang sigawan, walang nakapansin na ang bawat galaw nila ay monitored sa kabilang bahagi ng lungsod. Sa loob ng isang tahimik na silid, nakaupo sina Maya at Gabriel sa harap ng isang malaking monitor. Ang asul na liwanag mula sa screen ay tumatama sa mukha ni Maya. Nagpapakita ng isang malamig na kapayapaan. Pinapanood niya ang digital na pagbaba ng mga stock ni Marcos. Bawat pagbagsak ng graph ay tila isang tinik na nabubunot mula sa kanyang puso. Nakikita mo yan, Maya? Mahinang sabi ni Gabriel. Iyan ang hitsura ng isang pundasyong gawa sa buhangin. Isang ihip lang ng katotohanan. Guguho ang lahat. Napansin ni Gabriel na bahagyang nanginginig ang mga daliri ni Maya na nakapatong sa mesa. Hindi ito dahil sa takot para kay Marcos, kundi dahil sa bigat ng alaala ng lahat ng pananakit na dinanas niya sa mga kamay ng lalaking iyon. Dahan-dahang ipinatong ni Gabriel ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Maya. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot na nagpapatigil sa panginginig ng babae. Isang daloy ng kuryente na puno ng proteksyon ang naramdaman ni Maya. Isang bagay na hinding-hindi na ibigay sa kanya ni Marcos sa loob ng maraming taon. Huwag kang matakot na maningil, Maya. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na awit sa gitna ng gulo. Ang hustisya ay hindi paghihiganti. Ito ay pagtutuwid lamang sa mga maling ginawa sa iyo. Tumayo ang dalawa upang lumabas para sa isang maikling lakad sa maliit na parke sa tapat ng gusali. Habang naglalakad, sinadya ni Gabriel na bagalan ang kanyang mga hakbang. Binabagayan niya ang bawat kilos ni Maya. Tinitiyak na hindi siya nauuna o nahuhuli. Ang simpleng kilos na ito ay isang tahimik na patunay na sa laban na ito, sila ay magkapantay. Hindi siya ang amo at hindi si Maya ang alila. Salamat, Gabriel, sabi ni Maya habang nakatingin sa malayo. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin sa gitna ng daan. Hinding-hindi ko gagawin yon, Maya, sagot ni Gabriel. Samantala, bumalik si Marcos sa kanyang mesa nang makaalis si Stella. Ang kanyang mukha ay naging parang isang bungo sa putla. Ang desperasyon ay tila isang demonyong bumubulong sa kanyang tainga. Kinuha niya ang kanyang mouse at binuksan ang system ng kumpanya. Pumasok siya sa isang folder na may tatak na Employees Retirement Fund. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa ibabaw ng keyboard habang tinitingnan ang dambuhalagang halaga ng pera na nakalaan para sa kinabukasan ng libu-libong manggagawa ng Empire Corporation. Ang mga taong nagtrabaho ng tapat para sa kumpanya sa loob ng maraming dekada. Isang matinding pagtatalo ang nagaganap sa loob ng kanyang isipan, ngunit ang takot sa kulungan at ang kahihiyan sa harap ng lipunan ay mas matimbang kaysa sa kanyang konsensya. Ang pawis sa kanyang noo ay pumatak sa ibabaw ng enter key, tila isang huling babala mula sa langit na hindi niya pinakinggan. Ang bawat galaw ng mga daliri ni Marcos sa ibabaw ng keyboard ay tila isang nakamamatay na tula ng pagkakanulo. Ang liwanag mula sa computer screen ay tumatama sa kanyang mukha. Nagbibigay dito ng isang malademonyong anyo sa gitna ng madilim na opisina. Naririnig niya ang sariling mabilis na paghinga
Bawat bugso ng hangin na lumalabas sa kanyang ilong ay tila nagmamadali, kasabay ng panginginig ng kanyang mga kamay. Isang huling pagpindot sa mouse, isang mahina at tuyot na tunog ng plastic na bumaba at umangat, at ang dambuhalang halaga ng pera mula sa Employees Retirement Fund ay dahan-dahang naglaho mula sa kaba ng kumpanya patungo sa kanyang personal na account. Napahilig si Marcus sa kanyang leather chair. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang dinadama ang isang malupit na kaligayahan. Pakiramdam niya ay isa siyang Diyos na nakaligtas sa baha. Sa kanyang isip, sapat na ang perang ito para bayaran ng sindikato at muling itayo ang kanyang nasirang reputasyon. Hindi niya alam na ang bawat digital na bakas na iniwan niya ay tila isang matibay na lubid na unti-unti nang humihigpit sa kanyang leeg. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang maliit at tahimik na silid, nakaupo sina Maya at Gabriel. Ang asul na liwanag mula sa kanilang monitor ay nagpapakita ng parehong transaksyon. Naramdaman ni Maya ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga empleyadong itinuring na pamilya ng kanyang tatay. Nakita niya sa listahan ang mga pangalan ng mga janitor, gwardiya, at mga matatandang clerk na naglingkod sa Empire Corporation sa loob ng 30 taon. Ang kanilang kinabukasan ay ninakaw ng isang lalaking walang ibang alam kundi ang sariling kapakanan. Ang hayop na yon, mahinang sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig ng galit at awa. Pati ang pera ng mga matatanda, hindi niya pinatawad. Gabriel, paano na sila? Hinawakan ni Gabriel ang balikat ni Maya. Ang kanyang haplos ay matatag at puno ng pangako. Huwag kang mag-alala, Maya. Ang bawat sentimong kinuha niya ay ibabalik natin. Sa oras na maupo ka bilang chairman, ang unang gagawin natin ay ang protektahan ng mga tao mo. Hayaan nating isipin ni Marcus na ligtas na siya. Iyan ang magiging mitya ng kanyang tuluyang pagbagsak. Kinabukasan, pumasok si Marcus sa opisina na may panibagong yabang upang patahimikin si Stella at muling makuha ang tiwala nito. Dumaan siya sa isang mamahaling jewelry store at bumili ng isang dambuhalang singsing na may brilyante, gamit ang perang ninakaw niya mula sa retirement fund. "For you, babe," sabi ni Marcus habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Stella sa harap ng maraming tao sa loob ng isang sosyal na restaurant. "I told you, I'm the king of this empire. Walang makakatalo sa akin." Humalakhak si Stella. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang tinitingnan ang bagong alahas. Ang kanilang pagsasama ay muling nabuhay, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa kinang ng perang duguan. Samantala, sa opisina ni Gabriel, isang mahalagang sandali ang nagaganap. Inabot ni Gabriel kay Maya ang isang itim na folder na may gintong tatak ng Empire Corporation. Sa loob nito ay ang mga huling dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng shares ni Tatay Ramon ay ganap na nang nailipat sa kanyang pangalan. Kinuha ni Maya ang kanyang pluma. Ang bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa papel ay tila isang pagkilala sa lahat ng hirap na dinanas niya. Ang kanyang pirma ay matatag, walang panginginig, isang simbolo ng kanyang muling pagsilang. Pagkatapos niyang pumirma, kinuha ni Gabriel ang isang maliit na ID case at inabot ito kay Maya. Sa loob nito ay ang kanyang bagong company ID. Nakasulat sa makapal at malalaking titik ang kanyang pangalan, Maya Villamor, Chairman of the Board. Nang mahawakan ni Maya ang ID, dahan-dahan niyang idinaan ang kanyang hinlalaki sa apelyidong Villamor, ang apelyido ng kanyang ama na dati ay ikinahihiya ni Marcus. Isang patak ng luha ang nahulog sa plastik ng ID, ngunit ito ay luhang puno ng dangal. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tila naramdaman niya ang init ng kamay ng kanyang Tatay Ramon sa kanyang balikat, bumubulong ng basbas. "Maya," tawag ni Gabriel sa kanya.
Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Nagpatawag na si Marcos ng press conference para sa board meeting bukas. Akala niya ay ang kanyang koronasyon ang mangyayari. Tumingin si Maya sa bintana. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa mga nagtataasang gusali ng Maynila. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang puso ay handa na para sa huling pagtutuos. Hayaan mo siyang maghanda ng kanyang sariling entablado, Gabriel, sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Dahil bukas, ipapakita ko sa kanya na ang basurang itinapon niya ay ang reynang wawasak sa kanyang mundo. Tapos na ang pagtatago. Ang hangin sa silid ay tila naging siksik sa pananabik. Isang tahimik na pangako na ang bukas ay hindi lamang para sa hustisya, kundi para sa huling hininga ng kasamaan ni Marcos. Ang sikat ng araw na tumatama sa naglalakihang salamin ng Empire Corporation ay tila nakikisama sa ningning ng kayabangan ni Marcos. Sa umagang ito, ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng lobby ay tila isang marcha ng tagumpay. Suot ang isang mamahaling itim na suit na gawa sa pinakapinong tela. Isang kasuotang binili niya gamit ang perang ninakaw sa kinabukasan ng kanyang mga empleyado. Naglalakad siya na parang isang hari na handang koronahan. Ang mga empleyadong nadadaanan niya ay napapayuko, hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa takot na nararamdaman sa bawat matalim na tingin ng lalaking ito. Sa loob ng malawak na boardroom, ang amoy ng bagong timplang kape at mamahaling pabango ay humahalo sa tensyong namamayani sa paligid. Nakaupo na ang mga miyembro ng Board of Directors, ang kanilang mga muka ay seryoso at puno ng pag-aalinlangan. Ngunit sa gilid ng silid, sa bahagi ng mga espesyal na panauhin, nakaupo si Doña Carmen at Stella. Si Stella ay tila isang ibon na pinalamutian ng mga hiyas. Ang kanyang bawat galaw ay sadyang ginagawa upang ipakita ang dambuhalang brilyante sa kanyang daliri. Samantala, si Doña Carmen ay tuwid na tuwid ang upo. Ang kanyang mukha ay puno ng mapangaping ngiti habang tinitingnan ng mababa ang mga taong mas mababa ang katayuan sa kanya. Maarteng inayos ni Doña Carmen ang kanyang mahabang kwintas na gawa sa mga perlas. Ang bawat paghipo niya sa bawat butil ng hiyas ay tila isang paraan ng pagpapakita na siya ang nagwagi, na ang pamilya nila ay hindi matitibag ng kahit anong bagyo. Ang maliliit na tunog ng pag-umpog ng mga perlas sa isa't isa ay tila isang mahinang palakpak para sa kanyang sariling tagumpay. Iyon ang kanyang golden moment, isang sandali ng huwad na dangal sa gitna ng isang silid na puno ng kasinungalingan. Tumayo si Marcos at lumakad patungo sa unahan ng mesa. Inilapag niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng makinis na kahoy at tiningnan ang lahat ng naroon ng may mapanuring mga mata. Ladies and gentlemen of the board, panimula ni Marcos, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad na tila walang bahid ng dusa. Alam nating lahat na dumaan ang kumpanya sa matinding pagsubok. Ngunit ngayon, narito ako upang ipakita ang solusyon. Hawak ko na ang mga titulo ng lupa sa probinsya, ang lupang magiging sentro ng ating pinakamalaking proyekto. Inilabas niya ang mga folder na naglalaman ng mga pekeng dokumento. Sa bawat pahinang inililipat niya, lalong lumalakas ang tibok ng kanyang puso sa pag-aakalang naloko niya ang lahat. Sa proyektong ito, hindi lang natin madodoble ang ating kita, kundi masisiguro natin ang kinabukasan ng kumpanyang ito. Kaya naman, hinihiling ko ang inyong boto upang formal na akong hirangin bilang bagong CEO ng Empire Corporation. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng silid. Isang matandang board member ang tumayo. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang isang report. Ngunit Marcos, may mga balita kaming natatanggap tungkol sa mga pondo ng mga empleyado at ang tungkol sa mga utang sa labas. Ang mga balitang yon ay gawa-gawa lamang ng mga taong gustong hilaing pababa ang tagumpay natin. Mabilis at galit na sagot ni Marcos. Huwag kayong maniwala sa mga chismis.
Tingnan niyo ang mga dokumentong ito. Iyan ang katotohanan. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging siksik at nakakasakal. Walang sino mang miyembro ng board ang nangahas na magsalita pa. Takot sa impluensya at bagsik ni Marcus. Akma nang itataas ng chairman ng board ang kanyang kamay upang simulan ang botohan nang biglang may marinig silang isang kakaibang tunog mula sa pintuan. Hindi ito isang marahas na kalampag, kundi isang serye ng matitigas at matatag na tunog ng sapatos na tumatama sa marmol na sahig ng pasilyo, papalapit ng papalapit. Biglang bumukas ang dalawang dambuhalang pinto ng boardroom. Ang malakas na pagtulak sa pinto ay lumikha ng isang hanging humampas sa loob ng silid, nagpapatalsik sa ilang pirasong papel sa mesa. Pumasok si Attorney Gabriel Valeriano. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi kayang tibagin, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng hustisya na matagal nang ipinagkait. Napahinto ang lahat. Ang halakhak ni Stella ay tila naging isang bara sa kanyang lalamunan. Ang pagmamayabang sa mukha ni Marcus ay unti-unting napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Attorney Gabriel? Nautal na sabi ni Marcus, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Anong ginagawa mo rito? Wala kang imbitasyon sa board meeting na ito? Umalis ka bago ko patawagin ang security. Hindi natinag si Gabriel. Lumakad siya patungo sa gitna ng silid. Bawat hakbang niya ay tila isang hatol na dumarating. Inayos niya ang kanyang salamin at tiningnan ang lahat ng miyembro ng board nang may matinding seryoso. Ang pagpupulong na ito ay hindi maaring magsimula. Ang malalim at baritong tinig ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Nagpapatahimik kahit sa pinakamaliit na bulong. Dahil ang tunay at pinakamalaking shareholder ng kumpanyang ito ay hindi pa nagbibigay ng kanyang pahintulot. Anong pinagsasabi mo? Sigaw ni Marcus. Ang kanyang mukha ay nagsisimula nang mamula sa galit at takot. Ako ang may hawak ng mga shares. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Nagkakamali ka, Marcus. Malamig na tugon ni Gabriel. Sa labas ng pinto, narinig ang tunog ng mabibilis at eleganteng hakbang ng sapatos na may mataas na takong. Ang bawat tunog ay tila isang tibok ng puso na bumibilis. Ang lahat ng mata sa loob ng silid ay nakatuon sa pintuan, naghihintay sa aninong dahan-dahang lumalabas mula sa liwanag ng pasilyo. Ang tunog ng takong ay lalong lumakas, tila isang hudyat ng pagdating ng isang bagyo na wawasak sa lahat ng kasinungalingang itinayo ni Marcos sa loob ng maraming taon. Isang kamay na may suot na simpleng gintong singsing, ang singsing ni Tatay Ramon, ang dahan-dahang humawak sa gilid ng pinto. Sa pagbukas ng dambuhalang pinto, ang liwanag mula sa labas ay tila bumuo ng isang korona sa paligid ng aninong dahan-dahang humahakbang pumasok. Ang bawat pagtama ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang hatol ng tadhana. Matatag, mabilis, at walang pag-aalinlangan. Nang tuluyan siyang makatuntong sa gitna ng boardroom, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa mga taong naroroon. Si Maya. Ngunit hindi na ito ang Maya na basang-basa sa ulan. Hindi na ang babaeng nanginginig sa takot habang itinataboy ng kanyang asawa. Ang babaeng nakatayo sa harap nila ay nagliliwanag sa suot niyang navy blue na coat dress na lapat sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay may talim na mas matalas pa sa anumang sandata. Ang kanyang awtoridad ay hindi isinisigaw. Ito ay nararamdaman sa bawat hibla ng hangin sa silid. Isang malakas na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Marcus, ngunit ang tunog nito ay tuyot at puno ng nerbiyos. Maya, anong klaseng biro ito? Gabriel, ito ba ang malaking shareholder na sinasabi mo? Isang basurang galing sa probinsya. Security! Bakit nakapasok ang babaeng ito rito? Sigaw ni Stella. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng kaba na pilit niyang itinatago. Umalis ka rito, Maya.
Hindi mo alam ang lugar mo. This is a high-level meeting, hindi ito palengke. Hindi sila tiningnan ni Maya. Sa halip, lumakad siya patungo sa mahabang mesa ng mga direktor. Ang bawat direktor ay napasinghap. Ang ilan ay napahawak sa kanilang mga dibdib dahil sa gulat. Dahan-dahang inilatag ni Gabriel ang isang makapal na folder sa harap ng chairman ng board. Iminumungkahi ko na basahin ninyo ang mga dokumentong ito bago kayo magsalita ng mga bagay na pagsisisihan ninyo. Habang binabasa ng chairman ang mga papeles, ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging siksik at nakakasakal. Nakita ni Maya ang panginginig ng mga kamay ng matanda. Nang matapos itong magbasa, tumingin ang chairman kay Maya nang may matinding gulat at respeto. Marcus, Stella, ang boses ng chairman ay gumaralgal. Ayon sa mga dokumentong ito, si Maya Villamor ang kaisa-isang tagapagmana ni Don Ramon Villamor, ang founder at ang may-ari ng 55% ng Empire Corporation. Siya ang may-ari ng kumpanyang ito. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Marcus. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel na hawak niya. Hindi maaari iyon. Ang matandang iyon ay isang magsasaka lang. Namatay siyang walang kahit ano. Ang akala mo ay wala siyang kahit ano dahil ang tanging nakikita mo ay ang halaga ng isang tao batay sa kanyang suot. Ang boses ni Maya ay malamig, matatag, at bawat salita ay tila isang sampal sa pagkatao ni Marcus. Pero ang tatay ko ay nabuhay ng may dangal, isang bagay na kailanman ay hindi mo magkakaroon. Naglakad si Maya patungo sa dulo ng mesa, ang upuan na nakalaan para sa chairman at CEO. Ang upuang kanina lang ay inaakalang uupuan ni Marcus para sa kanyang koronasyon. Tumayo ka, Marcus, utos ni Maya. Hindi siya sumisigaw, ngunit ang lamig ng kanyang tinig ay tila yelong dumidikit sa balat ng lalaki. Maya, let's talk about this, babe. Pilit nang ngumiti si Marcus. Ang kanyang boses ay nagmamakaawa na ngayon. Asawa mo ako. Pwede nating pag-usapan ito ng maayos. I did this for us, for our future. Our future, napangisi si Maya ng may pait. Ang future na sinasabi mo ay ang pagtatapon sa akin sa ulan habang buntis ako? Ang future na kasama ang kabit mo sa kama natin? Tumayo ka. Hindi mo karapat-dapat na madampian man lang ang upuang ito. Walang nagawa si Marcus kundi ang tumayo ng nanginginig ang mga tuhod. Naupo si Maya sa pinakabisera ng mesa. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng grasya. Kinuha niya ang isang baso ng tubig sa kanyang harap. Dahan-dahang ininom ito habang tinitingnan ang nanginginig na si Marcus. Hindi niya binigyan ng kahit isang sulyap si Stella o ang kanyang biyenan na ngayon ay tila estatwa sa sobrang pagkahiya. Iyon ang kanyang golden moment, ang ganap na kawalan ng pakialam sa mga taong akala ay sila ang may hawak ng kanyang mundo. Chairman, simulan na natin ang tunay na agenda, sabi ni Maya habang inilalapag ang baso ng walang kahit anong tunog. At simulan natin sa pag-uusap tungkol sa 30 milyong piso na nawala sa retirement fund ng mga empleyado kagabi lamang. Ang bawat miyembro ng board ay napatingin kay Marcus. Ang pawis sa noo ng lalaki ay nagsimulang tumulo, bumabagsak sa kanyang mamahaling suit na tila mga ulan ng kapahamakan. Attorney Gabriel, ipakita mo ang katotohanan na pilit nilang itinatago sa ilalim ng kanilang mga mamahaling suot. Ang utos ni Maya ay tila isang malamig na hanging umihip sa loob ng silid. Tumayo si Gabriel at lumapit sa malaking screen sa unahan ng boardroom. Ang bawat pagpindot niya sa remote ay lumilikha ng isang mahinang tunog ng pag-click na sa katahimikan ng silid ay tila tunog ng isang baril na ikinakasa. Sa screen, lumabas ang mga forensic audit reports, ang bawat digital na bakas na iniwan ni Marcus sa sistem ng kumpanya. Marcus? Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay kalmado
ngunit may dalang bigat ng isang hatol. 12:00 ng madaling araw kagabi, pumasok ang iyong login credentials sa database ng kumpanya. 30 milyong piso ang inilipat mula sa retirement fund ng mga empleyado patungo sa isang offshore account na nakapangalan sa iyo. Mayroon kaming video footage mula sa loob ng iyong opisina na nagpapatunay na ikaw mismo ang gumagawa nito. Ang bawat miyembro ng board ay napasinghap. Ang mga bulungan ay naging parang mga bubuyog na nagngangalit. Tumingin si Marcos sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Hindi totoo yan. Pakanalang iyan ang babaeng yan. Sigaw ni Marcos. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Sinabotahe nila ang computer ko. Ang mga IT staff ko. Sila ang may gawa nito. Maya, huwag mong gawin ito sa akin. Pinaplano ko lang namang ibalik ang pera sa oras na kumita na ang resort. Ibalik. Napangiti si Maya ng may pait habang dahan-dahang tumatayo. Ibinabalik ba ang pera sa pamamagitan ng pagbili ng brilyanteng singsing na abot sa 5 milyong piso? Ibinabalik ba ang pera sa pamamagitan ng pagbabayad sa mga utang mo sa mga sindikato ng sugal at illegal na loan? Sa sandaling iyon, tila isang lason ang kumalat sa pagitan ni Marcos at Stella. Nang marinig ni Stella na ang perang ginamit pambili ng kanyang singsing ay galing sa ninakaw na pondo at ang kumpanya ay hindi na kay Marcos, unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Ang pag-ibig na ipinagmamalaki niya ay biglang naglaho, napalitan ng isang malupit na pandidiri. What? Ninakaw mo lang ang perang pambili nito? Sigaw ni Stella habang pilit na hinuhubog ang singsing mula sa kanyang daliri. Marcus, you loser! Sabi mo sa akin ikaw ang may-ari ng lahat. Sabi mo Reyna ako. Niloko mo ako. Inihagis ni Stella ang singsing sa mesa. Ang maliit na tunog ng pagtalbog ng hiyas sa kahoy ay tila tunog ng kanilang ugnayang nagkakapiraso. Huwag mo akong madamay-damay sa dumi mo. Chairman, Board of Directors, wala akong kinalaman sa pagnanakaw ng lalaking ito. Stella, huwag mo akong iwan. Sigaw ni Marcos habang pilit na hinahawakan ang braso ng kabit. Pero mabilis siyang itinulak ni Stella, dahilan upang matumba ang lalaki sa kanyang upuan. Samantala, si Doña Carmen ay tila nawalan ng lakas sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan ay naging kulay abo. Ang bawat perlas sa kanyang leeg ay tila nagiging mabigat. Tila mga kadenang sumasakal sa kanya sa kahihiyan. Nang makita niya ang mga gwardya na papasok sa silid, dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata at bumigay ang kanyang katawan. Bumagsak siya sa sahig nang walang kahit anong malay. Hindi na tinag si Maya. Tiningnan niya ang kanyang asawa na ngayon ay nakaluhod sa sahig, nanginginig at nagmamakaawa. Maya, parang awa mo na. Asawa mo pa rin ako. Hikbi ni Marcos habang pilit na inaabot ang dulo ng palda ni Maya. Utang na loob mo sa akin ang lahat, di ba? Inahon kita sa hirap. Patawarin mo ako para na lang sa anak natin. Dahan-dahang iniwas ni Maya ang dulo ng kanyang palda upang hindi ito madampyan ng mga kamay ni Marcos. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng galit, kundi isang matinding kawalan ng pakialam. Isang indiferensya na mas masakit pa sa anumang sampal. Marcos, mahinang sabi ni Maya, ang utang na loob na sinasabi mo ay nabayaran ko na sa bawat gabing iniyakan ko ang pananakit mo. At ang anak natin, hindi siya kailanman magkakaroon ng ama na isang magnanakaw at traidor. Hindi mo na kami pag-aari. Bumukas ang pinto at pumasok ang 4 na pulis na may dalang warrant of arrest. Ang tunog ng pagklik ng posas na dahan-dahang inilalagay sa mga kamay ni Marcos ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom, isang huling tuldok sa kanyang kasakiman. Marcos Villamor, you are under arrest for qualified theft and embezzlement. Seryosong sabi ng pulis habang hinihila ang lalaki patayo. Kinaladkad si Marcos palabas, ang kanyang mga pagsusumamo at sigaw ay unti-unting humihina habang lumalayo siya sa silid. Naiwang mag-isa si Maya sa gitna ng boardroom.
Sa harap ng mga direktor na ngayon ay nakatitig sa kanya ng may bagong paghanga at takot. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Dahan-dahang huminga ng malalim si Maya at isang patak ng luha ng kaluwagan ang kumawala sa kanyang mga mata. Bumagsak sa ibabaw ng mesa. Ang palasyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho at sa gitna ng mga guho, nakatayo ang isang babaeng sa wakas ay malaya na. Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa luntiang damuhan ng sementeryo, nagbibigay ng isang ginintuang kislap sa mga hamog na nakadapo sa mga talulot ng sampagita. Ang hangin ay amoy sariwang lupa at kapayapaan. Huminto si Maya sa harap ng puntod ng kanyang ama, ang kanyang tatay Ramon. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nakayuko sa pighati. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang puso ay magaan, at ang kanyang mukha ay maaliwalas na tila langit matapos ang isang malakas na bagyo. Dahan-dahan niyang inilapag ang kaluwanging lata ng biskwit sa ibabaw ng marmol. Ngunit hindi na ito ang latang puno ng dumi at kalawang. Malinis na ito. Maayos na ang mga bahaging dati ay UP at muling nagniningning ang mga disenyo nito. Iyon ang naging simbolo ng kanyang buhay, napiit, nayurakan, ngunit muling nabuo ng may mas matibay na pundasyon. Tay, tapos na po ang laban. Mahinang bulong ni Maya habang hinahaplos ang pangalan ng ama na nakaukit sa bato. Naibalik ko na ang dangal ng pangalan natin. At ang apo nyo, sisiguraduhin kong lalaki siyang kasing buti nyo. Pagbalik niya sa Empire Corporation, hindi natakot ang sumasalubong sa kanya sa lobby, kundi ang mga ngiti ng mga empleyadong muling nabuhayan ng loob. Ang unang ginawa ni Maya bilang bagong chairman ay ang formal na pag-aanunsyo sa pagbabalik ng bawat sentimo ng retirement fund, kasama ang dagdag na kompensasyon para sa pinsalang idinulot ni Marcos. Nakita niya sa isang sulok ang isang matandang janitor na umiyak sa tuwa habang hawak ang kanyang payroll slip. Nilapitan siya ni Maya at hinawakan sa balikat. Walang kamera, walang media. Isang tapat na pasasalamat lamang mula sa isang babaeng alam ang pakiramdam nang mawalan ng lahat. Ang eksenang yon ay tila isang gamot na nagpatulo ng luha ng kaligayahan sa mga nakasaksi. Isang tunay na paghilom para sa kumpanyang matagal na panahong pinagharian ng takot. Nang sumapit ang hapon, nagtungo si Maya sa kanyang bago at maaliwalas na bahay sa isang tahimik na subdivision. Wala rito ang mga dambuhalang chandelier o ang malamig na marmol ng mansyon ni Marcos. Ang bahay na ito ay puno ng bintana kung saan malayang pumapasok ang sikat ng araw at ang amoy ng mga halamang kinuha niya pa mula sa probinsya. Narinig niya ang mahinang tunog ng tawanan mula sa sala. Pagpasok niya, nakita niya si Gabriel na nakaupo sa sahig, tinanggal ang kanyang mamahaling coat at nakikipaglaro kay Baby Ram. Ang seryosong abogado na dati ay tila hindi marunong ngumiti, ay ngayon ay tila isang bata rin. Biglang hinawakan ni Baby Ram ang dulo ng mamahaling silk necktie ni Gabriel at hinila ito ng malakas, dahilan upang mapayuko ang abogado at mawalan ng balanse. Sa halip na magalit o mag-alala sa kanyang suot, humalakhak si Gabriel ng buong puso, isang malalim at tapat na tawa na tila nagpaliwanag sa buong silid. Binuhat niya si Ram at pinalipad ito sa hangin, nagdudulot ng masayang tili mula sa bata. Iyon ang naging golden moment para kay Maya, ang makita ang lalaking nagligtas sa kanya na nagpapakita ng ganitong uri ng lambot at pagkatao. Napasandal si Maya sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinapanood ang dalawang pinakaimportanteng lalaki sa kanyang buhay. Mukhang kailangan ko na yatang bumili ng bagong kurbata linggo-linggo kung ganyan kalakas ang CEO natin. Biro ni Gabriel nang mapansin ang presensya ni Maya. Tumayo siya, inayos ang kanyang gulugulong buhok at lumapit sa babae. "You're home early," sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay may dalang tamis na hindi niya inaakalang kaya pa niyang ilabas. "I wanted to check on my most important clients.
Tugon ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa mga mata ni Maya. Nang sumapit ang gabi, lumabas ang dalawa sa veranda habang mahimbing na natutulog si Ram sa loob. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mukha ni Maya. Nagbibigay dito ng isang malaanghel na anyo. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagaspas ng hangin sa mga puno sa paligid. Isang matagal na katahimikan ang namayani, ngunit hindi ito nakakailang. Ito ay isang katahimikang puno ng mga bagay na hindi masabi ng salita. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang kamay ni Maya na nakapatong sa pasamano. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng proteksyon. Maya, mahinang simula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng kaba na bihira niyang maramdaman sa loob ng korte. Alam kong marami kang pinagdaanan. Alam kong ang tiwala ay isang bagay na mahirap ibalik. Pero gusto kong malaman mo na hindi lang ako narito bilang abogado mo. Tumingin si Maya sa kanya. Nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Pwede bang manatili ako sa buhay niyo ni Ram? Hindi bilang isang tagapagtanggol, kundi bilang isang taong sasabay sa bawat hakbang mo, sa hirap man o sa ginhawa. Pagpapatuloy ni Gabriel habang mas hiningpitan ang hawak sa kamay ni Maya. Isang banayad na kilig ang gumapang sa buong katawan ni Maya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang katapatan sa mga mata ni Gabriel. Isang pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. Isang pag-ibig na marunong maghintay. Gabriel! Bulong ni Maya. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang sumalikop sa mga daliri ng lalaki. Hindi ko alam kung handa na akong magtiwala ulit ng buong buo. Pero sa'yo, gusto kong subukan. Ang hangin sa beranda ay tila naging siksik sa pag-asa. Sa gitna ng gabi, ang dalawang pusong parehong may mga sugat ng nakaraan ay nagsisimula ng bumuo ng isang bagong kwento. Isang kwentong hindi na tungkol sa sakit, kundi tungkol sa paghilom at pangako ng isang bagong umaga. Ang loob ng bilangguan ay siksik sa amoy ng kalawang, lumang semento, at ang hindi maipaliwanag na bigat ng pagsisisi. Ang bawat hakbang ni Maya sa pasilyo ay lumilikha ng isang matatag na tunog na umaalingaw-ngaw sa pagitan ng mga rehas na bakal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya pumunta rito upang maningil ng galit. Pumunta siya rito upang bawiin ang huling piraso ng kanyang nakaraan na nakakabit pa rin sa lalaking nasa loob. Nang maupo si Maya sa tapat ng salaming naghihiwalay sa kanila, nakita niya si Marcus. Ang lalaking dati ay kasing kinang ng brilyante sa kayabangan ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang pisngi ay humubog sa payat na mukha, at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng kapangyarihan. Tanging takot at desperasyon na lamang ang natira. Dahan-dahan niyang iniharap ang mga dokumento sa salamin, ang annulment papers. Pumirma ka na, Marcus. Mahinang sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay kalmado na parang dagat sa madaling araw. Maya, patawarin mo ako. Hikbi ni Marcos. Ang kanyang boses ay paos at nanginginig habang nakatingin sa mga papel. Mali ang lahat ng ginawa ko. Nagpabulag ako sa pera at kay Stella. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babawi ako sa inyo ni Ram. Tiningnan ni Maya si Marcus nang diretso sa mga mata. Sa sandaling iyon, hinanap niya sa kanyang puso ang matinding puot na dati ay sumasakal sa kanya tuwing gabi. Ngunit wala na siyang nahanap. Ang galit ay napalitan na ng isang matinding kawalan ng pakialam. Ang tunay na indiferensya. Iyon ang huling yugto ng kanyang paglaya. Marcus, sabi ni Maya, at may isang banayad na ngiti sa kanyang mga labi. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang nagkasala, kundi dahil karapat-dapat ang biktima na maging malaya. Pinatatawad na kita hindi dahil gusto kong bumalik ka, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat mo sa buhay ko. Tapos na tayo.
Nanginginig na pinirmahan ni Marcos ang mga papeles. Habang hinihila ni Maya ang mga dokumento pabalik, tinalikuran na niya ang rehas nang hindi na muling lumilingon. Ang bawat hakbang niya palabas ng bilangguan ay tila isang pagtanggal ng mabigat na kadena sa kanyang mga paa. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik si Maya sa kanilang probinsya. Ngunit hindi na siya ang babaeng luhaan na bumaba sa bus. Ngayon, kasama niya si Gabriel at si Ram para sa isang malaking pista sa kanilang baryo. Ang kanyang lumang bahay ay naayos na. Naging isang maliit, ngunit magandang kanlungan na bukas para sa lahat ng mga kapitbahay na tumulong sa kanya noong siya ay walang-wala. Ang amoy ng inihaw na isda at ang masayang tugtugan ng banda sa kalsada ay nagbibigay ng buhay sa paligid. Ang bayanihan ay muling nabuhay habang ang mga tao ay nagtatawanan at nagsasalo-salo. Nang lumubog ang araw at naging kulay lila at ginto ang langit, naglakad sina Maya at Gabriel patungo sa pampang ng ilog kung saan ang tubig ay tila isang salamin ng kapayapaan. Si Ram ay masayang naglalaro sa damuhan kasama ang ibang mga bata sa di kalayuan. Nahanap mo na ba ang hinahanap mo, Maya? Mahinang tanong ni Gabriel habang nakatingin sa agos ng tubig. Higit pa sa inaasahan ko, Gabriel, sagot ni Maya. Akala ko noon ang yaman ni tatay ang magliligtas sa akin. Pero ang totoo, ang pagmamahal niya at ang pagkakataong kilalanin ang sarili ko, ang tunay na nagligtas sa akin. Tumigil si Gabriel at humarap kay Maya. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatama sa kanyang seryoso, ngunit punong-puno ng pag-ibig na mukha. Dahan-dahan niyang kinuha ang magkabilang kamay ni Maya. Maya, sa bawat dokumentong nilagdaan natin, sa bawat laban na hinarap natin, isa lang ang naging sigurado sa akin. Ang boses ni Gabriel ay malambot ngunit matatag. Ikaw ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Hindi na kita bibitiwan. Ipinatong ni Maya ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ninanamnam ang amoy ng kanyang pabango na humahalo sa amoy ng sariwang hangin ng probinsya. Iyon ang kanyang golden moment. Ang pakiramdam na sa wakas, nahanap na niya ang kanyang tahanan sa bisig ng isang lalaking hindi siya kailanman minaliit. Isang maingat at matamis na yakap ang namagitan sa kanila. Magkadikit ang kanilang mga noo habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho. Sa gilid ng ilog, sa ilalim ng dambuhalang puno ng mangga, ang anino ng dalawang pusong naghilom ay naging isa. Ang nakaraan ay nabaon na sa limot at ang kinabukasan ay kasing ningning ng mga bituing nagsisimula nang magpakita sa kalangitan. Lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang nagbubura sa mga bakas ng pait at nag-iiwan ng matabang lupa para sa mga bagong pangarap. Ang Empire Corporation, sa ilalim ng pamumuno ni Maya, ay hindi lamang naging isang dambuhalang kumpanya sa aspeto ng pera. Ito ay naging isang kanlungan ng malasakit at integridad, isang buhay na monumento para sa pangarap ni Tatay Ramon. Sa loob ng kanyang malawak na opisina, wala nang maririnig na mga sigaw ng pananakot o tunog ng mga kamay na humahampas sa mesa dahil sa galit. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang masayang tawanan ng mga empleyadong itinuturing na pamilya. Nakatayo si Maya sa harap ng bintana, suot ang isang simpleng puting bestida. Sa kanyang tabi, ang naisa sa ayos at nagniningning na lata ng biskwit ay may sariling espesyal na lagayan, isang paalala na ang pinakamalaking yaman ay madalas na nakatago sa pinakasimpleng balot. Mama, tingnan mo ang ginawa ko para sa'yo. Ang maliit at masayang tinig ni Ram ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Ang bata ay mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. May hawak na isang drawing na puno ng makukulay na guhit. Kasunod nito ay si Gabriel, na ngayon ay asawa na ni Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki habang pinapanood ang mag-ina. Mukhang may bago na tayong chief architect sa pamilya,
Biro ni Gabriel habang inakbayan si Maya at hinalikan ito sa noo. Exactly like his mother, palaging gustong magbuo ng magagandang bagay. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Maya ang ganap na katuparan ng kanyang mga pangarap. Hindi sa dami ng shares o sa laki ng kanyang sweldo, kundi sa init ng yakap ng kanyang pamilya at sa kapayapaang hindi na kayang agawin ng sinuman.